nanalo ako dito. Sa lahat ng OFW, nag-landslide ako. Sabi ko, ito lang ang mapangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government. In my speech, I said, corruption must stop. Ang problema, ang naghihila sa atin, ang korupsyon. But you know, alam mo kung ano, ang sekreto sa korupsyon? Nandyan sa inyo. Nandyan sa mga kapatid ninyo, dyan, tawagan ninyo sa Pilipinas, but alam na nila yan. You know, ang Pilipino kasi is not assertive. Kung sabihin mo lang na kung sinong makahinto ng korupsyon, kayo lang. Pagka may hiningian kayo at hindi karapat-dapat, kima-custom BIR immigration, sabihin na lang ninyo, loko-loko ka, bakit ako magbayad? Huwag mo akong lokohin as a Filipino. Kasabi ni Duterte, sasampalin kita. At kung mademanda ka, malaman ko, anong dahilan sa pag-away? Kinukolektahan kami, birth certificate, statistics, kung sa overseas. Kaya nga pala, ang overseas, mayroon na kayong, in a few months, you will have a department of OFW only. Sinabi ko kay Bebot, nandito yun, iwan ko bot, yung puro ni-reduce na namin ang inyong from 6 weeks to mga 3 weeks na lang, sabi ko. You can use the online. At kayo doon, kung gusto maghanap ng trabaho, you just direct kung ano ang nakilista namin dyan. At mamili kayo, then you apply online. Yan lang. Huwag na kayong dumaan dyan sa mga dicer, mga employment na house-yaw. Diretso na kayo. They will take care at their end na para hindi na kayo mahirapan. I think the spirit and the heart of Bahrain is with you. Sila na mismo, they have offered to help to make it easy for our countrymen to work. Ang gusto kong iwasan ninyo, yung mga employment na fly by night or ask for exorbitant fees na halos maging boktot kayo sa kababayan. Ano bang boktot sa Tagalog? Kuba. Pinsahan mo na ito, mga Tagalog, hindi marunong magsalita. So, ganon. So, pag-uwi ninyo, hindi na kailang Pasko, wala ng inspeksyon ng bagahe. At saka yang sa immigration, they are not allowed to detain you or ask more than the usual question. Pinagbawal ko na yan. Pag check-in ninyo, kung may bala man o wala, baski magdala kayo ng kanyon doon, ituro mo sa kanila. Sila ang nagsingit yan sa bagahe ko. Sino pa bang pala makalagay? Dukuhin nila ako, katagal kong mayor. Sabi ko nga, hindi ako yung mayor ng Forbes Park, Dasmariñas, ha? Mahirap lang ako na mayor from Mindanao. Talagang uupakan ko kayo lahat. You know why? I got 15 million plus 6 million of that nanggaling sa inyo. Kaya tinatanong ko, kung anong kasalanan ko, bakit binigyan ninyo ako ng majority na ganong karami? 6 million. Pero talagang ako dito sa labas ng OFW. Kasi alam ko gusto ninyo mahinto na talaga yung korupsyon. Para angat ang bayan natin,
And maybe the next generation can really come home. I promise to improve the economy. So mawala yung korupsyon. Second is drugs. Kaya nag-away kami ng Amerika. Kasi pinapakialaman ako sa trabaho ko. At gusto pa ako ng mga gago ipakulong. Ako na yung gusto mawala yung scourge sa bayan ko. Ako pa pinapakulong ng mga buang na to. Minura ko talaga sila. Sabi ko, first time nakapag-address ako ng sabi, you can go to hell. Wala kayong respeto. Bakit hindi nakikialam sa historical na yan, baski saan? Dahil kung ano lang ang gusto nila, yung values nila, gusto nilang i-impose. At itong iyo, isa ring mga gagong gusto nila ang solusyon ko, maglagay ako ng clinics sa lahat ng bayan sa aking bansa at ibigay ko sa mga adik. Huwag ko na daw patayin, wala ko na. Magpunta lang sila doon sa clinic, doon sila maghitit, libre na. Same-sex marriage. Yan. Wala namang problema. I have not, dalawang bayaw ko gay. May pinsan ako na gay. Ako, nagduda nga ako sarili ko kung gay ba ako. A marriage is between a woman and a man. Ngayon, kung magdalawang gay, mag-live together lang sila. Bakit ito pakialaman pa yung batas? Drugs, my campaign against drug will not stop until the last drug lord is killed and the last pusher out of the streets. In-example ko kayo. First is, ganun na lang ang pagod ninyo pati pawis para lang makapadala. And some are alam na ninyo, gaano kahirap ang buhay nila. Pagpadala ng pera, tapos pagdating doon, gagamitin lang sa droga ng mga anak, o yung mga anak nila madisgrasya, hindi naman tayo mayaman lahat. Papadala ka, they continue to commute in public conveyances. Magsakay sila, hold upin sila, pagbaba nila, maraming istambay sa kanto, hihingi ng pera, pilitin do not destroy my city. Do not destroy the lives of our young people. They will be our tomorrow. We have 4 million drug addicts, at I really do not know how many of them are out of their minds already. Because long-term use of shabu shrinks the brain of a person. Alam ba ninyo yung tubig na hinahalo, yung tubig ng baterya? Kaya talaga liliit yung utak. Pagka dito, out of the 4 million now, how many are still good for rehabilitation? Because your brain is shrunk, there's no more redemption. Kaya ako talaga, sabi ko, do not destroy them because I will kill you. When I became president, I said the same thing. Do not destroy my country and do not destroy the youth of the land. They are our tomorrow. Pag sinira mo sila, papatayin talaga kita. Talagang yayariin kita. Ngayon, mga investigador pumunta. Sabi nila, marami na akong pinatay. Ba't? Sino patay niya? Nakita mo ba ako gabi? Wala. Pero marami nang patay. Sinabi, kill you. Putang ina ka, hindi ka nakikinig. I will kill you. Sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay na isa. So drugs, wala talaga tayo dyan.
I said, if you want a peaceful Philippines, no more killings about the drug, just drop the Cebu. And tomorrow, heavy na tayo. Bitawan lang ninyo. Kasi pag hindi, talagang, sabihin ko, pag hindi, madidisgrasya talaga kayo. Ladies and gentlemen, the Filipino people, I love you all. And I assure you that the beginning and end of my being the president is public interest. Public interest yan. Salamat.